International Criminal Court o ICC na wala pang inilalabas na public arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Samantala, nananatiling kumpiyansa ang mga biktima sa kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng pag-withdraw ng kanyang mga abogado. At para po pag-usapan yan, makakapanayan po natin si ICC Assistant to Counsel, Atty. Cristina Conti. Good morning, kapatid. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga. Good morning po. Okay, so may mga naglabasan po kasing balita over the weekend na meron daw pong arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, tapos meron naman pong denial sa kampo ng ICC. Posible po bang confidential lang ngayon yung sinasabing warrant of arrest na yon laban kay Senator de la Rosa, pero meron talagang nag-e-exist na arrest warrant laban po sa kanya? Posible, yes. Pwedeng secret yung warrant sa ngayon at kasi by default ang mga warrant sa ICC are applied for secretly. Depende sa mga judges kung ipapublic o hindi. At ang ano lamang ang punto dyan ay ano ba naman kasing role ng publiko o ng sangkamadlahan sa pag-e-enforce ng warrant. Kaya posibleng need to know basis. Kung sino lamang ang dapat mag-enforce ng warrant ang may hawak nito ngayon. Well, kasi I remember, attorney, nung kay former President Rodrigo Duterte, parang March 11, nagkaroon ng usap-usapan tungkol dun sa arrest warrant ng ICC. Tapos may denial. And then March 13? March 7 yung usap-usapan, March 11 yung yung pagka-aresto sa kanya. Tama. In fact, that warrant was applied for in February 7 yata. Tapos na issue, kumbaga, iba pa yung issuance ng parang March 10. Kaya ang tagal pala na meron na o kaya na ina-apply na, hindi natin alam. Kasi hindi naman kailangan nating malaman. Importante para sa korte at factor itong, hindi naman secrecy, no, pero confidentiality of the warrant, factor ito dun sa success of the enforcement. Attorney, punta naman po tayo dito sa kaso po ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, no? Yung pag-withdraw po ng kanyang legal counsel na si Nicholas Kaufman. Magkakaroon po ba ito ng epekto sa takbo po ng kaso ni dating Pangulo Duterte? Well, on the whole, it would have no effect, essentially. Kasi basta may abogado siya, tuloy ang kaso. Problema lang namin dito, dun sa bahagi ng mga biktima nung pinag-uusapan namin, baka mamaya makadelay na naman. Pero sa totoo, yung sa tansya namin, if you objectify, kumbaga, kung titingnan mo ng mas malalim pa, kasi simula lang, ka-announce pa nga lang ng pagpapanimulaan ng trial, ng approval ng charges. Kaya ang hearing, may status conference hearing sa May 27, doon pa lang naman pag-uusapan yung schedule. So hindi pa naman huli, kumbaga. Kaya dapat walang malaking impact itong pagpapalit ng abogado. And we take note that this is only the change in lead counsel, not the entire legal team. Sabi dun, si Kaufman, dun sa kanyang announcement, yung lead lang, yung leader lang, pero the rest of the team would be intact. And they have in their possession or they have already studied the previous batches of evidence transmitted to them. Attorney Conti, did you see this coming? Yung pag-withdraw ni Nicholas Kaufman? Did you see this na mangyayari to? Well, yes. Even earlier, nababalita na yan. In the larger scheme of things, tactic talaga ang pagpapalit din ng abogado. Kaya sabi namin, kailangang paghandaan. Well, sa kabila po ng mga legal developments na ito, gaano po ba katatag ang ebidensya at gaano po ka-confident po ang kampo ng mga biktima kung uusad po ang kaso laban po kay dating Pangulong Duterte? Diyan kami kumpiyansa. Walang nabago sa ebidensya na pinaghandaan ng prosecution. Walang nabago sa facts. Sa totoo naman, di ba? Wala namang magagawa yung abogado sa nakaraan na nangyari. Kaya, yung hawak ngayon ng ICC prosecutor ay
intact pa rin at sa totoo, posibleng nadadagdagan pa sa ngayon sa patuloy na investigasyon ng ICC. Kaya, ang abogado niya, good luck sa bahagi ng mga biktima. Kasi kami, ready at kumpiyansa na maipapanalo itong kasong to hanggang dulo. Alright, patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo. Maraming salamat, Attorney Cristina Conti. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.